Ang Pilipinas, meron palang 7,641 islands. Hindi pa kasama riyan ang napakarami nating lulubog-lilitaw na sandbars. Perfect pasyalan ngayong tag-araw. Sa mga palanding na pamasbate, tanaw agad sa bintana ng eroplano ang sandbar na ito. Malapit lang kasi ito sa airport. Mula sa Tugbungan Port sa Barangay Nursery, kailangang sumakay sa flatboat o yung mga bangkang walang katig bago marating ito. Kahit anong laki ng alon, hindi siya tataob. 600 pesos ang kada biyahe nito. Kasya ang 4 na tao. Pagkaraan lang ng 15 minutes, presto! Tatambad sa'yo ang Buntod Sandbar. Ang Buntod Sandbar matatagpuan sa isa sa pinakamayamang parte ng ating karagatan, ang katubigan sa pagitan ng mga isla ng Masbate at Ticao, ang Masbate Pass. Malaking bahagi nito ang ginawang Protected Marine Area, ang Buntod Reef and Marine Sanctuary. Sa Marine Sanctuary, ma'am, bawal talaga maliligo doon kasi protected area nga iyon. Pero dahil hindi na bahagi ng Buntod Reef and Marine Sanctuary ang sandbar, pwede ritong mag-1 to sawang maligo at mag-snorkeling. Sobrang sulit yung punta namin dito. Ang grupo ni Rizaldo na siyang nangangalaga sa lugar, may pinaparentahan din ditong mga kayak. 200 pesos per hour. Ang kabuuang ganda ng sandbar, lumilitaw tuwing low tide. May haba itong 400 meters. Na-amaze ako sa ganda ng dagat kasi very clear, buhangin, sobrang fine ng sand nila. Lumulubog man ang sandbar kapag high tide, maaaninag pa rin ang puti nitong buhangin. Kaya pwedeng maglakad-lakad na para kang nasa ibabaw ng dagat. Pinagmamalaki namin dito sa Buntod ay itong buhay na helmet shell, yung Nemo. Meron doon at ibang-ibang uri ng mga isda. Ang sandbar, isa raw sa mga paboritong balik-balikan ng tiga Marikina City na si Janela. Twice na po kaming nagpunta ng Buntod Sandbar kasi yun po yung hometown ng mother ko. Dito rin nila ipinagdiwang ang birthday ng kanilang lolo. Na-amaze po talaga kami doon sa lugar kasi may ganun palang lugar sa Masbate na sobrang haba ng sandbar tapos sobrang white sand. Mapalad naman ang mga tiga Marinduque. 30 minutes lang kasi nasakay ng bangka mula sa bayan ng Santa Cruz. Mararating ang 50-meter na sandbar na ito na may 360-degree view ng asul na tubig. Mula sa drone, para raw itong kamay, kaya tinawag na Palad Sandbar. Sobrang clear ng tubig. Pag minahulog kayong gamit, kitang-kita nyo siya doon sa ilalim ng tubig talaga agad. Namangha po ako nasa tubig, napakalinis, tsaka yung buhangin, maganda pino. Pero kailangang tiyempuhan ang pagpunta rito. Ma-e-enjoy lang kasi ang sandbar tuwing low tide. Kapag high tide kasi, tuluyan itong lumulubog. Ito rin ay part ng pangisdaan ng mga tao, kaya pinangangalagaan namin itong lugar para mas maraming pangisda o lamang dagat na manirahan. Ang Palad Sandbar, isa raw sa mga paboritong napuntahan ng motorcycle rider mula Quezon City na si Kevin. Nung inikot niya kamakailan ang buong isla ng Marinduque, sakay ng kanyang motor para sa kanyang Marinduque Loop. Mapalad daw siya na pinagbigyan siya ng dagat na marating ang Palad Sandbar. Medyo masungit daw kasi ang panahon nung bumisita siya rito. Inantay muna naming tumila yung ulan para makabiyahe kami papunta sa Palad Sandbar. Nung nagpalipad ako ng drone, tapos nung nakita ko yung shots ko, talagang sobrang namangha ako. Pero paalala ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, bawal magdala ng pagkain sa sandbar. Dinidiscourage sa amin dahil naiiwan bang dumi o kalat dun sa lugar. Kaya ang ilan, kumakain na bago mag-island hopping. Ang isa pa raw must try sa Santa Cruz, ang putahing para raw pinaghalong bopis at dinuguan.
na kung tawagin nila rito, kari-kari. Lagyan natin ang bawang, baboy, konting asin, konting toyo, paminta. Gigisa lang po natin siya, suka. Paglagay po ng dugo, lagay po tayo ng sili lara. Ito na po ang ating kari-karing marinduque. Lasang-lasa siya yung pinakang pork niya at saka yung dugo ng baboy. Sa probinsya naman ng Bohol, bagamat marami ang kanilang chocolate hills, iisa lang ang kanilang sandbar. Matatagpuan ito sa Pungtud Island o mas kilala sa tawag na Virgin Island. Ang Pungtud Sandbar may hugis na letrang C. Nag-iiba raw ang lapad, depende sa oras. Sikat din dito ang kanilang seafood na maaaring matikman sa kanilang mini seafood market na nakapwesto mismo sa dagat. Pero nito lang Setyembre, ang Virgin Island, kabilang na ang sandbar, ipinasara ng provincial government ng Bohol. Pero konting tiis na lang dahil ngayong summer, muli na raw itong bubuksan. Now you see them, now you don't. Ingatan natin ang ating mga sandbar para hindi ito lumubog sa polusyon at mangibabaw at lumitaw ang natatangi nitong ganda. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.